impormasyon, 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, murado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito pa rin po si Yuel Reyes. Sa pangalan pa rin po ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong Friday na talaga. Ngayon ang mismong araw ng Friday, December 29, 2023. At huling biyernes na, ang bilis ng panahon. Huling biyernes sa buwan ng Disyembre at huling biyernes sa taong ito. Kita po nga naman at ilang araw na lamang ay sama-sama na nating sasalubungin ang pagpapalit ng taong 2024. Anong year of ang ating 2024? Yun yung mga paniniwala mga Chinoy at na-adapt na rin nating mga Pilipino pagkakaroon ng mga naniniwala tayo dun sa mga year off at kung ano yung mga swerte at kung ano yung mga lucky colors at lucky numbers. Yan yung mga lagi natin tinatayaan tuwing magpapalit ng taon dahil sa paniniwalang yan na magdadala ng swerte sa atin. Pero ang ating mga jeepney driver ay nabunutan ba? Pansamantala bang nabunutan ng tinik sa dibdib, Dahil naglabas po ng memorandum circular o kautusan ang LTFRB na nagpapahintulot po sa lahat ng mga PUVs, mga public utility vehicles, mga jeep na makabiyahe hanggang January 31, 2024. Ito ho yung mga hindi nag-consolidate o hindi ho yung mga bumuo ng kooperatiba na tinatawag. Ito po ay bilang bahagi pa rin ng programa para sa jeepney modernization. Pero paglilinaw lang na hindi ito yung pagpapalawig ho ng deadline ng consolidation dahil sa loob ng isang buwan ho, ang deadline pa rin ho natin ay December 31, 2023. Pero sa loob ho ng isang buwan, napapayagan ho sila na makabiyahe hanggang January 31, 2024 ay maglalabas ng show cause order ang LTFRB doon ho sa mga operator at pagpapaliwanagin kung bakit hindi sila nag-consolidate. Ang pinag-uusapan ho natin dito yung Memorandum Circular Number 2023-052 saan papayagan nga po na makabiyahe yung mga non-consolidated na PUV. Pero bago ho nito, 052 ho yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero una ho nito, naglabas ng circular ang LTFRB na 051. At ang sinasabi naman doon ay otomatikong babawiin yun hong provisional authority. Ano ba ibig sabihin ng provisional authority? Ito ho yung katunayan na papayaga mag-operate ang kanilang unit kahit nakapending pa ang kanilang aplikasyon para sa modernization. Ito po ay inilabas sa mga operator, individual operators simula January 1, 2024. Ibig sabihin, otomatiko na hong babawiin. Hindi na sila papayagang makabiyahe pa. Pero sa huling circular ho na pinag-uusapan ho natin kanina, yung 052,
papayagan na nga. Papayagan ng makabiyahe hanggang January 31 yung pong mga hindi pa konsolidato na hindi pa nakakabuo, hindi pa nakakasali sa kooperatiba nating mga jeep. Pero hindi ho extended ang deadline ng aplikasyon para sa consolidation. Nasa ilang dapat malinaw din sa atin kasi ngayon ang dapat ma-establish muna natin gaano ba karami yung mga jeep na nakapag-consolidate na. Gaano po karami yung ating mga operators na nakabuo na ng kooperatiba. Yan mismo yung mga datos na dapat manggagaling din mismo sa ating LTFRB dahil dapat real time yung atin hong data na pagmo-monitor dito. Kung totoo man yung sinasabi na higit nasa 60% na ang consolidate, meron din naman lumalabas na mga datos na nasa 70% o hindi bababa sa 70% ang traditional jeepney na hindi pa rin nagko-consolidate, hindi pa rin nakakabuo ng kooperatiba dito sa NCR. Kung totoo ho ang datos na ito, parang may kaugnayan ho ito doon sa sinabi kanina ni Camody Floranda, doon ho sa panayam kanina ni Edniel Parosa, na may ilan pang ruta dyan ho sa Cubao. Tulad na lamang ng Vito Cruz, yan din ho sa Remedios, sa Mepier, Paquiapo at Pacalao, na wala pa rin nagko-consolidate o ilan lamang daw ho ang mga nagko-consolidate, lalo na ho yung mga traditional jeepney. Kaya nga sinasabi ni Camody kanina, umaabot na dun sa 60%, mahirap daw ho yun dahil sa kabuang ruta dito sa National Capital Region ay wala daw hong umaabot sa 60% yung nakikipag-consolidate. Kahit daw dyan sa may bahagi ng Commonwealth. Good morning, LTFRB Chairman Teofilo Guadis. Maganda yung malinaw natin itong mga ganitong datos kung ilan ba talaga yung nagko-consolidate na at ganong hindi katotoo na magkakaroon tayo ng transport crisis pagpasok ng 2024. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Isa pa hong issue yung sinasabi ngayon ng yung apela ng ating MMDA, yung ating Metropolitan Development Authority, na pagtatalaga naman ng mga designated fireworks display zone. Lalo na ho ngayon, ilang araw na lang, 31, may 3 araw na lang bago ang 2024 at 2 taon bago yung ating 2 araw bago ang ating pagsalubong sa bagong taon. Yan ho, inimok ho ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang publiko na ang naggumamit ng na-dispose yung kanilang mga gagamiting unused firecrackers, gayon din ho sa mga LGU naman sa NCR na magtalaga ng mga display zones para sa mapayapa at hindi madugong pagsalubong sa bagong taon. Siguro tayo sa publiko, tayo bilang mamamayan, check na ho natin ang ating mga patakaran ng ating mga LGU kung ano po yung mga designated fireworks zone. Baka mamaya di natin alam na pinagbawal ho pala sa mga LGU natin yung pagpapaputok. Hindi natin alam, mamaya magkakahulihan na. Pero tayo naman natuto na. Nakikita naman na natin taon-taon na marami ang napuputulan ng iba't ibang bahagi ng katawan nila. Wag na tayong gumamit din ng mga illegal na paputok. At kabilang nga dito sa mga binabanggit natin na bawal, meron na rin pala ngayong Hamas. Goodbye Hamas. Parang taon-taon lagi nga kung ano yung mga sumisikat na pangalan. Ito po yung lagi nating napapakinggan na. Mayroong Goodbye Philippines. Nagkaroon pa natin ng Goodbye Colombia, nung kasagsagan ng Miss Universe. Ngayon naman merong Goodbye Hamas at goodbye na, andyan pa rin yung Goodbye de Lima, Goodbye Napoles. Ito ho yung mga inilabas na ipinagbabawal po na paputok ng Philippine National Police, particular ho ng Firearms and Explosives Office. Kabilang ho dyan yung Piccolo, Plapla. Ito yung mga traditional naman na mga triangle na talagang pinagbabawal. Judas Belt,
bawal din. At ilan lamang din ho yung mga pinapayagan na paputok. At nitong January 2023 lamang doon pa rin sa inilabas ng datos ng Firearms and Explosive ay malaking babagaman yung kanilang datos, medyo malaki yung itinalon po. Noong 2013 ay 904 ang firecracker related injuries, close to 1,000 ho ito. At nitong isang taon ay meron na lamang 300, pero marami pa rin ho yun. At ngayon tumatalo na ulit. Ilan na ba ang firecracker related injury ho natin ngayon? Patuloy pa ho sa pagtaas, kaya patuloy ho ang paalala sa atin ng mga otoridad na mag-ingat at siguraduhin ligtas ang ating pagsalubong sa taong 2024. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ang Kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, 29 sa buwan ng Disyembre, huling Biyernes ngayong taon 2023. Sa ulo ng ating mga ACS Balita. Cruise ship tourism ng Pilipinas lumakas pa ngayong holiday season. Halos 2,000 estudyante tumanggap ng bisikleta sa ilalim ng Padyak para sa Pangarap program ng North Cotabato LGU. Department of Social Welfare and Development nagbabala laban sa New Year gift scam. COVID-19 positivity rate bahagyang tumaas sa Metro Manila. 3 patay sa sunog sa Malate, Maynila. At 1 patay, 3 kabahayan nawasak ng araruhin ng isang truck sa Davao del Sur. ACS Balita. Sa pangalan pa rin po ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, ito po si Yuel Reyes. ACS Balita. Una sa ating ACS Balita, sumigla at tumakas pa ang cruise tourism sa mga pantalan ng Pilipinas ngayong holiday season. Ito ay makaraang higit 80,000 cruise ship passengers ang bumisita sa bansa sa buong taong 2023. Marami rito ay naganap ngayong holiday season. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, pinatunayan ng bansa ang natanggap na award bilang Best Cruise Destination in Asia ang Pilipinas at inaasahan na lalo pang darami at darating na bibisita mula sa mga cruise ships sa 2024. Noong araw ng Pasko, sinabi ni GM Santiago na higit 1,000 dayuhan at lokal na pasahero tulad ng MV Ida Bella Cruz mula sa Germany ang bumisita sa Port of Coron at nag-ikot sa mga tourist destination sa Palawan. Dahil sa mas pinalawak na ang Port of Coron matapos makumpleto ang renovation, may kakayahan na itong mag-accommodate ng hanggang 900,000 katao sa passenger terminal. ACS Balita. ACS Good News. Halos 2,000 estudyante naman sa North Cotabato ang nakatanggap ng bisikleta mula sa provincial government sa ilalim ng Youth Empowerment Program na Padyak para sa Pangarap. Ang programa ay ipinatupad ng Office Provincial Youth Development Division, katuwang ang Department of Education Cotabato, na layong suportahan ang mga mahihirap na mag-aaral sa lalawigan. Ang proyekto ay pinaglaanan ni Governor Lala Mendoza ng higit 13 milyong piso at ang halos 2,000 bisikleta ay pinakikinabangan ng mga piling grade 8, grade 9 at grade 10 students. Ipinagpatuloy kahapon ang pamimigay ng may 1,400 bisikleta sa mga bayan ng Alamada, Aleosan, Antipas, Carmen, Cabacan, Libungan, Magpet, Makilala, Matamlan o Matalam, Midsayap, Emlang, Pigkawayan, President Roxas at Kidapawan City.
Sinimulan ang distribution sa mga bicycle noong December 23 at tatapusin sa December 30 o bukas araw ng Sabado. ACS Balita. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development sa publiko sa patuloy na pagkalat ng mga scam na ginagamit ang pangalan ng ahensya. Kasunod ito ng kumakalat na announcement sa text at chat kung saan nakasaad na mamimigay ng New Year's gift o regalo ang DSWD sa mga pipirma o magfi-fill out ng kanilang survey questionnaire. Ayon sa DSWD, huwag magpapaloko ang publiko dahil walang katotohanan ng naturang anunsyo. Git ng ahensya, hindi ito galing sa DSWD at wala rin silang ibinibigay na regalo. Payo pa ng ahensya, huwag bubuksan o i-click ang link na ipinost ng hindi pa beripikadong accounts at sa halip ay i-report ito sa kanilang ahensya upang matunton ang nagpapakalat ng maling impormasyon. ACS Balita. Sa iba pang balita, bahagyang tumaas ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Ito ang kinumpirma ni Octa Research Fellow Dr. Guido David matapos maitala sa 24.8% ang bilang ng mga individual na nagpositibo sa COVID-19 matapos sumalang sa pagsusuri. Sa pagtaya pa ng Octa Research, posibleng madagdagan ng hanggang 300 ang bagong kaso ng COVID bago matapos ang taon na maaring maranasan maging sa mga lalawigan. ACS Balita. ACS Probinsya. ACS Balita. Patay naman ang isang katao, isang kritikal habang 3 kabahayan ang nawasak matapos itong araruhin ng isang truck sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Kinilala ng mga pulis ang nasawi na si Baltazar Solano, isang senior citizen na residente ng isa sa mga nasirang bahay sa gilid ng highway, habang kritikal ang pasyenteng si Bernabe Malud, ang driver ng cargo truck na sangkot sa aksidente. Lumalabas sa investigasyon na habang binabagtas ng truck ang Davao-Digos Highway ay nawala ng kontrol ang truck at binunggo nito ang 2 pang truck at isang motorsiklo bago araruhin ang 3 bahay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa aksidente. ACS Balita. 3 miyembro naman ng isang pamilya ang nasawi sa sunog na sumiklab sa kanilang bahay sa Singalong, Maynila kagabi. Kabilang sa nasawi ang magkakapatid na may edad 8 taong gulang at 21 anyos na parehong babae at ang tiyuhin nilang 47 anyos na bedridden na. Naganap ang sunog pasado alas 6 ng umaga na umabot sa ikalawang alarma at naapula bago mag-alas 8 ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 katabing bahay ang nadamay sa sunog. Antabayanan po ang mga follow-up na ulat na yan sa report ni RH29 Boy Gonzales maya-maya lamang. ACS Balita. Susunod, meron daw pong apela ang DOH, ang Department of Health sa publiko sa pagdiriwang ho natin ngayong pagsalubong ng taong 2024. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. alas 6:24 ng umaga. ACS Balita. Oras po natin alas 6:27 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga ACS Balita, umapela ang Department of Health o DOH sa publiko na gumamit ng mas ligtas na paraan sa halip na paputok sa pagdiriwang ng bagong taon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na kung naputukan ay hugasan ang apektadong bahagi ng katawan ng malinis na tubig at sabon at dalhin kaagad sa ospital. Ayon kay Herbosa, dapat tandaan na ang mga matinding kaso ng mga napuputukan ay maaaring humantong sa pagkaputol ng bahagi ng katawan na naputukan. Ipinayo rin ng opisyal na huwag baliwalain kahit maliit ang sugat na tinamo sa paputok dahil ito ay posibleng may tetano. Narito po ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa. Kasi nga, yung fireworks-related injuries ay tetanus-prone wounds yan. In fact,
every year, the week after New Year, dumadami ang cases namin ng tetanus. Kasi yung mga iba, maliit lang ang sugat. Pagkatapos, hindi naman sila magpupunta na sa emergency. Kasi wala yan. Hindi pinapansin, maliit lang. Hindi nila alam. Yun nga yung mas prone to tetanus wound. Yung parang natulog lang. Ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa. ACS Balita. Pagbibigyan naman ng LTFRB na makabiyahe pa rin sa ilang piling ruta hanggang sa January 31, 2024 ang mga traditional jeep na mabibigong mag-consolidate ng kanilang prangkisa. Batay ito sa inilabas na memorandum ng ahensya kung saan nakasaad na ang mga non-consolidated individual operators ay maaari pa rin na mamasada pero sa ilang lugar na mababa sa 60% ang consolidated na jeep. Maglalabas ng listahan ng LTFRB sa mga rutang ito, oras na makapagpulong na ang LTFRB board. ACS Balita. Nakapag-imprenta at naipamahagi na ng Philippine Statistics Authority ang nasa 48.77 milyong national ID. Ayon sa ahensya, dinispatch na ito at idineliver ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula sa naturang bilang, 44.8 milyon ang naideliver sa may-ari sa tulong ng Philippine Coastal Corporation, habang nakapag-issue na rin ng 44.14 milyong e-fill IDs sa pamamagitan ng pag-download at pag-iimprenta nito. Una nang nagpahayag si Pangulong BBM ng pagkainip sa mabagal na rollout ng national ID. Kami rin po, Mr. President. ACS Balita. Sa iba pang balita, arestado inaresto ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang isang Israeli national na nagtangkang lumabas ng Pilipinas gamit ang pekeng Philippine passport. Nasukol ang 28 anyos na Israeli national habang pasakay ng Cebu Pacific flight patungong Denpasar, Indonesia. Inamin ng dayuhan na nagbayad siya ng 10,000 piso kapalit ng pekeng Philippine passport. Nagbabala naman ang BI sa mga dayuhan na huwag tatangkaing gumamit ng pekeng Philippine passport dahil eksperto ang immigration agents sa pagkilatis kung ito ay peke o orihinal. ACS Balita. Sugatan naman ang 5 katao na pawang mga pasahero matapos muntik nang banggaan ng isang pampasaherong bus at sasakyan ng pulis sa EDSA busway. Sa video na inilabas ng Department of Transportation, makikitang sumalpok ang bus sa railing ng MRT 3 Santolan Southbound Station. Po yung napapanood nyo ngayon sa RH Television. Kitang-kitang ho natin na maluwag naman yung nasa right yung regular lane, yung hindi yung katabi lamang ng bus lane. Sakto lamang naman siguro yung takbo nitong bus. Bigla hong sumingit kung sino mang sakay nitong sasakyan ng pulis na ito, hindi tumitingin sa kanyang nililikuan, o kaya baka akala bigla itong titigil yung bus. Meron na kayang ibang detalye nito kung sino dapat unang malaman kung sino ho yung kung mapapanagot ba o kahit hindi na lang malaman yung identity nung nagmamaneho ng mobile ng pulis na yan sa bahagi ng EDSA busway. Pero gaano tayo nakakatiyak na sino yun dapat na managot dyan? Yung bang bus driver o yun ho bang pulis na bigla na lamang nangkat doon ho sa mismong EDSA busway na dinadaanan ho ng mga bus at ilang mga sasakyan na pinahihintulutan ho ng ating pamahalaan. Dumating na sa Pilipinas ang 9 na overseas Filipino workers at 5 batang sumasailalim sa repatriation mula sa Lebanon. Sakay sila ng PAL Flight PR685 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Personal na sinalubong ang mga repatriate ni Department of Migrant Workers Assistant Secretary Venecio Legaspi at ni Assistant Secretary Francis Ron de Guzman. Mabot na sa 111 OFW mula sa Lebanon ang natulungan ng DMW na makauwi sa ating bansa. ACS Balita.
Babalikan natin ang iba pang mga balita dito pa rin sa ACS Balita. Pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Jerry Baha at Anthony Taberna. Ito po si Yuel Reyes. Ang ating pong oras alas 6:33 ng umaga. Magandang morning! Kayo po ay nakatutok pa rin sa ACS Balita at ang 2x2. ACS Balita! Nabasa muna tayo ng ating himpilan at ating alamin. Meron pa rin bang mga pasahero na humahabol na makauwi sa kanilang probinsya? Siguro ito ho yung mga nakapag-leave na ngayong araw dahil Biyernes ho ngayon nag-leave para maagang makauwi at makasama ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng bagong taon. Kamusta ang sitwasyon sa isang bus terminal dyan sa Caloocan RH23? Edwin Duque. Edwin, good morning. Good morning, Yuel. Inaasahan ngayong hapon na mararamdaman ang hanggang araw ng linggo yung volume ng pasahero magsipag-uwian sa kanilang mga probinsya, partikular na sa bahagi ng Northern Luzon. Ayon dito kay Ginoong Arnel Santos, ang Chief Master ng Victory Liner. Bagamat karamihan ay nasa probinsya pa, ang ilan na una nang nagsipag-uwian nung bago ang araw ng Pasko, pero inasahang yung mga sa Metro Manila palipas ng Pasko ay sila naman ang magsipag-uwian para naman sa pagsalubong ng bagong taon. Sa ngayon ay karamihan sa mga biyaheng Bulacan ay nakadeploy yung kanilang mga bus sa bahagi ng Bulacan dahil marami pa rin daw yung mga nagsipagbalikan naman na dito sa Metro Manila, dito bahagi ng Metro Manila pag salubong ng bagong taon. Ang Victory Liner dito sa may ordinary bus na biyaheng bahagi ng Bulacan ay meron daw silang mahigit 100 bus. Habang sa aircon bus naman na biyaheng bahagi ng Northern Luzon, tulad ng Baguio, Tugigaraw, Pampanga, Subic at Zamorano, tulad ng bahagi ng Cagayan, ay nasa 112 bus naman na nakaredy na. Nakaredy na sa araw nito at yung kanilang paradahan ay punong-puno upang kung sakaling dumagsa ngayong hapon o ngayong tanghali ay may hahatid ng paayos at kumpleto at hindi siksikan para makauwi ng mga probinsya yung ating mga kababayan, lalo na yung galing ng Southern at bahagi ng Metro Manila. Maluwag pa naman ngayon yung dali ng trapiko, lalo na sa north at southbound itong North Luzon Expressway, maging yung EDSA Balintawak at yung dito naman sa bahagi ng Kamanaba. So at nabayaran natin yung iba pang mga kaganapan sa mga bus terminal, lalo na sa ngayong araw o ilang araw na lang sa pagsalubong ng bagong taon. Edwin. Yes. Kamusta ang kalagayan ng panahon dyan sa bahagi ng Caloocan? Medyo maambon-ambon ba? Medyo makulimlim, Joel, makulimlim, pero mas medyo parang nagtatalo yung yung lalabas yung araw, tinatabunan ng medyo makulimlim, lalo na sa bahagi ng Bulacan at bahagi ng dito sa may papuntang Ross Boulevard, yung Road 10, yan medyo makulimlim. Pero dito sa may papuntang Quezon City naman, medyo maliwanag-liwanag na yung papalabas na sinag ng araw. Pero kanina medyo maambon. At pagdala tayo ng payong dahil yung mga panahon ngayon, di natin alam, biglang ulan tulad ng hapon, yun ang nagdudulot ng mga sakit lalo yung sipon at ubo. Alright, maraming salamat, Edwin. Back to you, Well. RH23, Edwin Duque. ACS Balita. ACS Business. Sa ating business news, nagpataw ng 1% withholding tax ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga online sellers. Lalapat ang 1% withholding tax sa kalahati ng gross remittance ng mga online platform providers sa nagbebenta ng mga produkto. Gayunman, nilinaw ng BIR na hindi saklaw ng withholding tax ang online sellers na hindi lumampas sa 500,000 pesos ang annual total gross remittance sa online merchant sa huling taxable year nito. Ayon sa ahensya, ang withholding tax ay dagdag pa sa kasalukuyang umiiral na withholding tax sa e-marketplace operation. ACS Sports. Good morning, Ma'am Apple Rabino.
Alas 6:41 ng umaga, lumipat na ang 7'3" Pinoy center player na si Kai Sotto sa Japanese team na Yokohama B Corsairs para sa 2023 hanggang 2024 B-League season. Kinumpirma ng Yokohama kahapon ang paglipat ni Sotto sa kanila mula sa dati nitong team na Hiroshima Dragonflies. Naniniwala naman ang manager ng Yokohama na si Ken Takeda na matutulungan ni Sotto ang kanilang team bilang bagong opsyon para sa opensa, inside defense at rebound. Itong huling season, nagpamala si Sotto ng record na 8.9 points, 6.1 rebounds at 1.29 blocks. ACS Balita. Yan na po ang kabuuan ng ating mga ACS Balita sa pangalan ni Jerry Baha at Anthony Taberna. Opo inyo nakasama sa loob ng ating balitaan dito sa ACS Balita. Ito po si Yuel Reyes. Magbabalik po ang 2x2 alas 6:42 ng umaga. Alas 6:46 ng umaga, kayo pa rin po ay nakatutok sa 2x2 sa pangalan pa rin ng mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Kajet. Ano po nakakasama, Yuel Reyes. Ngayon pa rin pong huling biyernes ng taong ito, December 29, 2023. Dalawang araw na lang bago mag 1-2-3 dahil papatak ko na yung 1-2, yung unang dalawang digito doon sa binabanggit natin na 1-2-3 ay December. Ano? At 1-2-3-1, 1-2-3, yung 3-1 ay December 31 at yung 2-3 ay 2023. Kaya papatak ko na 1-2-3 ang huling araw ho ng taong ito. Gaya nga ho na binabanggit natin kanina, yung pakita nga ulit natin yung video, RHTV, yung dyan sa may EDSA busway, yung may biglang sumingit na pulis. Ayun o. Buti na lang, maganda na meron tayong itong kahalagahan ho na ang bawat mga bus equipped ng mga ganitong CCTV para walang sisihan, wala tayong masasabi na anumang ginawang anomalya sa pag-iimbestiga dyan dahil malinaw naman dito sa video kung ano po yung nangyari. Siguro isa sa mga titingnan dyan kung ang bus ba tumatakbo sa allowable limit ng kanya speed limit doon ho sa EDSA busway. At kung ito namang mobile ho ng police, ano kaya anong area kaya to? Ito kaya ang mobile kaya ng police na ito ay dyan mismo sa area na yan o hindi taga dyan, Maganda meron tayo ng update sa nangyari rin ho dito, po? Dahil kung di ako nagkakamali, ito ba yung first time na nangyari rin ito sa EDSA busway, Medyo delikado ho ito, lalo na may sugatan ho, may sugatan na 5 pasahero. At kung makikita nyo ho dyan sa yung unang video na yan, buti na lang napahawak si ate doon sa kanyang harapan, Pero kung hindi, siguro susubsob pa siya doon sa pinakaunahan. Kung medyo mababa yung harang, napaka-delikado po at sana makatiyak tayo na may mananagot ho dito sa insidente na ito upang hindi na pamarisan. Allowed naman ng mga government vehicles dito, lalo na ito, ambulansya, police na on duty ho. Pero kung ako ho ang inyong tatanungin, napakaluwag naman ho ng katabing kalsada nitong EDSA busway. Bakit kaya hindi doon dumaan, po? Maluwag wala namang ibang kakumpetensya sa kalsada. Meron man mga ilan na bumabiyahe, pero hindi naman ho ganoong kasikip. Ito ho ay sa bahagi ng MRT3 Santolan Southbound Station. Ay maganda, dapat may makatiyak ho tayo na may mananagot ho sa mga ganitong insidente. 10 minuto na lamang ho bago mag alas 7 ng umaga. Good morning sa lahat ng mga kasama ho natin na nakatutok sa Facebook at YouTube live streaming.
at sa ating mga textmates at text partners, mga chatmates. Good morning! Tayo po ay pwede ho kayong mag-text kung meron ho kayong mga suggestion, opinion. Message nyo lang po kami sa 0919-282-6485. Yan po ang ating text line. 0912-282-6485. At susubukan ho natin mabasa inyo pong mga text messages. Text lang ho at walang tawag. Good morning, James Anthony Neal, Dig na Halog. Good morning po sa inyo, sa mga nakatutok sa atin sa Naig Public Market. Good morning. Jing Ramirez, Evelyn Nepomuceno, good morning po. At bumabati ng Happy New Year ang ating ding mga suki dyan sa Japan, ang ating mga OFW. Good morning po. Happy holidays and Happy New Year. Maaga ang aming pagbate. Ano ho? May hindi ho tayo nasabi kanina na pwede doon ho sa mga paputok na sinasabi ho natin. Pero ito, hindi ho ito paputok. Ano? Ito ay tinatawag nilang bomba. Medyo medyo sakto lang naman yung kanyang lakas. Siguro dahil naka-headphone ako. Pero mas safe naman to kumpara dun sa mas safe to doon sa mga makikita ho natin na triangulo, no? Ng mga Plapla, Super Lolo, Goodbye Hamas lalo na, no? Nga lang, kailangan mo ng malakas na puwersa pagka gagamit ka nito. Good morning sa mga tutulog-tulog pa at biglang nagising sa ating bomba. Good morning ho, good morning. Sa mga nakatutok sa atin sa DZRH 666 kHz, good morning po sa inyo. May nagtatanong dito kung hindi raw ba idedeklarang holiday yung January 2, 2024. Kami rin po ay nagtatanong pero as of now ay walang deklarasyon na holiday ang January 2, 2024 at nauna lamang dineclare yung December 26 pero tapos na yon, nakalipas na yon at hindi po holiday ang January 2, 2024 at wag ho kayong basta-basta magpapaniwala sa kung ano-ano man. Makikita nyo lang ho na i-share lalo na sa Facebook yung mga parang chain message. Chain message pa ba parang nag-message na lang pasa-pasa sa Messenger, nagfo-forward. Huwag ho kayong maniniwala basta sa mga ganyan. I-verify nyo. Tingnan nyo ho mismo. May Facebook page naman ang Malacanang, ang Presidential Communications Office. Pero mas maganda, i-check nyo mismo dito sa DZRH News. Ating DZRH News sa Facebook page at DZRH Twitter na at DZRH News. Oras natin, 6:53 ng umaga. Katunying at Ka-Jerry 2x2. 3 minuto na lang bago mag-alas 7 ng umaga. Meron muna tayong mga kasama dito. Meron tayong hatid na good news. Ito yung napabalita na merong wage hike sa ating mga OFW sa Taiwan. May magkano at ilang ating mga kababayan ang makikinabang dito. Kasama na natin si MECO Chairman, dating Labor Secretary Bebot Bello III. Chairman Bebot, good morning po. Sa pangalan po ni Katunying at Ka-Jerry, Yuel Reyes po. Good morning, Yuel. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year, sir. At kamusta po kayo? At magandang balita ito, lalo sa ating mga OFW. Maganda talaga. At siyempre, meron na naman silang wage increase. Mm-hmm. Pero meron na naman. Yuel, pero Yuel, ito ang covered lang yung ating mga factory workers. Okay. Oo, pero hindi problema yan kasi karamihan sa ating mga OFW sa Taiwan ay mga factory workers. Pero meron din meron din bang mga DH din po tayo doon? Mga ibang workers din. Meron din tayong farmer, meron tayong teachers, meron tayong mga caregivers. Pero pinakamarami talaga yung ating mga factory workers, about 125,000 ganon, more or less.
Oo. Nasa magkano po ang itinaas nitong kanilang salary? From 26,400 NTD to 27,470. So may increase of 1,070. Kung dito ho... NTD yan, NTD yan. So, kung itatranslate ho natin ito sa... I-convert ho natin sa peso, parang papatak ho ng 48,000, ano po? Mga ganon. Kasi times 1.7 yan eh. Almost double. Almost double, ganon. Opo. So, malaking bagay yan. Kaya with this new increase, pag ang ating mga factory workers na kababayan ay magsipag-sipag, pre, may overtime yan. Aabot yan ng 50 mil sa isang buwan ng trust nila. Malaking bagay yan. Malaking bagay, opo. Lalo na sa sitwasyon din ho natin dito. Ang deployment ho natin ng mga OFW ho sa Taiwan, hindi naman ho tayo nagkakaroon ng problema. Given na rin ho yung mga situation sa pagitan pa rin ho, syempre, siguro ho, ng Taiwan at ng mainland China. Wala naman. Hindi affected yung ating mga OFWs. Napakakalmado ng ating mga OFWs doon. Hindi nila inaalintana. Oo. Opo. Tuloy-tuloy ang deployment dyan, Yuel. Kasi alam mo, malaki ang pangangailangan ng Taiwan ng mga overseas workers. Oo. In fact, mga 80,000 lang kailangan nilang workers. 80,000? 80,000. Wow, opo. Sa susunod na taon po, Chairman, meron na ho ba kaya tayong figures kung gaano ho karami yung kanilang overseas workers na kakailanganin para sa 2024 na hatid ay good news na rin po sa ating mga kababayan? Yung nga, sinabi ko sa'yo, mga 80,000 kailangan nila. Para sa 2024, marami. More than 80,000 ang kailangan nila. Opo. Anong industriya po ito? Well, lahat ng klase. Kailangan nila ng factory workers. Kailangan nila ng mga caregivers. Kailangan nila ng mga teachers. Kailangan nila ng farmers. Mga nasa, anong tawag dito? Mga seafarers. Kailangan din nila. Fisherman, kailangan din nila. Din. Oo, kailangan din. Minsan nga, nandun ako sa Pintong. Alam mo yung Pintong Island na yan, malapit na sa Pilipinas. Siguro mga 170 kilometers na lang. Lapit-lapit, oo. Oo, meron doon isang fisherman na napakalaki ang kanyang hatchery. Sabi niya sa akin, kausapin mo naman ng gobyerno namin na paintulutan na nila na mag-hire kami ng additional Filipino fishermen kasi nililimit nila, sabi gano'n. So, malaki talagang pangangailangan nila ng mga fishermen. Opo. Doon po sa nabanggit ninyong figures, Chairman, yung higit 80,000, paano po makakapag-apply ang ating mga kababayan at mahikayat ho natin na magtrabaho dito po sa Taiwan? Walang problema yan, Newell, kasi meron direct hire, meron government to government, meron through agency. Kaya ang mahalaga dyan ay may mga interesado, mag-apply sila through the Department of Migrant Workers at ma-accommodate sila. At may kailangan talaga ng Taiwan ng mga workers doon. Opo. At wala naman, makakasiguro ho tayo, lalo na yung ating mga kababayan siguro na nangangamba pa na wala ng tensyon at hindi ramdam, walang tensyon dyan sa Taiwan. Wala naman, Joel. Palagi ako dito, hindi naman ako na ano. Oo. Minsan nga nagbibiro ako doon sa mga, alam mo, araw-araw, punong-puno yung aming opisina. Nakikita ko yung mga OFW sa ako. Sabi ko, uwi na ako bukas, sino sasabay sa akin? Mo sagot nila? Opo. Mag-isa ka. Ayaw na. Bagay, kapag yung sweldo nga naman, higit pa talaga sa minimum. Oo, ang layo talaga sa agwat natin sa kanila. Pero ang mas mahalaga dito, Joel, bakit masaya yung ating mga OFW, yung magandang pagtrato sa kanila ng mga employers. Opo. Oo, wala kang narinig na
minamaltrato doon o hindi binibigay ang sweldo o sexually abuse, ganun. Wala. Magdadalawang taon na ako sa Taiwan, wala pa ako natanggap mga na ganun reclam. Ulat, opo. Chairman, opo. Chairman, maraming salamat po. Makikibalita po kami from time to time. Ano po, lalo na yung mga ganitong magagandang balita na mahikayat din natin sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Okay, anytime you will. Maraming salamat din. Maraming salamat po, Chairman. Opo. Happy New Year. Happy New Year po. Si MECO Chairman Bebot Bello III ang ating nakasama. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ang atin pong oras, 4 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Pangunahing balita. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. 4 years old na bata, unang biktima ng Watusi. Bilang ng mga nasugatan sa paputok, sumipa na sa 88. Bagong taon, sasalubungin ng taas presyo ng LPG. Bangko inararo ng SUV, 5 sugatan sa Quezon City. Pulis sinibak matapos magdulot ng aksidente ang sasakyan nito sa EDSA Busway. Magkapatid na babae, tiyuhin, patay sa sunog sa Maynila. At mag-asawang leader ng NPA, anak nito kabilang sa nasawi sa operasyon ng militar sa Malaybalay City. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumasa inyo na po ang mga pangunahing balita sa pangalan ni Anthony Taberna at Jerry Baha. Ito po si Yuel Reyes live na napakikinggan sa DZRH 666 kHz sa inyo pong mga radyo at sa 18 relay stations. Ang totoong nationwide, ang DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa detalye po ng ating mga balita. Balita. Pilipinas, una sa ating mga balita. Isang 4 na taong gulang na batang lalaki mula sa Calabarzon ang kauna-unahang kaso ng Watusi ingestion o nakalunok ho ng Watusi na naitala ng Department of Health ilang araw bago ang bagong taon. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, aksidenteng nalunok ng bata ang Watusi na inakala nitong candy sa loob ng kanilang bahay. Madalas na pagkakamala ng mga bata na candy ang maliliit at maliwanag na kulay ng Watusi. Babala ni Assistant Secretary Domingo, ang Watusi ay nakamamatay dahil ito ay nagdalaman ng yellow phosphorus, potassium chlorate, potassium nitrate at TNT. Dahil dito, umakyat na sa 88 ang fireworks-related injuries at pinangangambahang tumaas pa ito dahil sa maluwag na polisiya ng gobyerno at nagkalat na iligal na paputok. Nanawagan naman ang Department of Health sa pamilya ng batang nakalunok ng Watusi na bumalik sa ospital. Matatanda ang hiniulat ng DOH na may isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang nakalunok ng Watusi. Batay sa pakikipag-ugnayan ng DOH sa ospital kung saan dinala ang bata, ay hindi na makontak ang pamilya nito kaya't idinaan nila sa social media ang panawagan. Ayon sa DOH, kailangan pa ng atensyong medikal ang batang lalaki kaya't binababalik nila ito sa ospital. Paalala ng ahensya sa publiko, mapanganib ang pagkakalunok ng anumang uri ng paputok na maaaring mauwi sa pagkamatay ng isang individual.
Alas 7:08 ng umaga, asahan na ang pagtaas sa presyo ng cooking gas sa pagpasok ng taong 2024. Bunsod ito ng mataas na shipping cost dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Red Sea. Ayon kay Regasco President Arnel T., bagaman walang magiging paggalaw sa contract price sa liquid petroleum gas o LPG sa January 1, 2024, inabisuhan ng shipping firms ang mga customer sa Pilipinas na dagdag na halaga na $60 per metric tons. Dahil sa problema sa Panama at Suez Canals, nabawasan ang biyahe ng mga barko habang ang iba naman ay nagkarga ng mas maraming fuel dahil sa pagdaan sa mas mahabang ruta. 5 naman ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV ang isang sangay ng Bangko de Oro sa Quirino Highway, Barangay Pasong Puti, Quezon City kahapon ng hapon. Naganap ang insidente pasado alas 5:30 ng hapon nang magtuloy-tuloy ang SUV na minamaneho ng kinilalang si Edwin Balisong, 57 anyos, sa loob ng bangko. Nawasak ang mga booth tellers sa lakas ng pagkabangga na ikinasugat ng 2 babaeng bank teller at 3 lalaki. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung ano ang dahilan ng aksidente. Ito na ho yung update naman dun sa ating balita na pulis ho, yung mobile ho, sasakyan ng pulis, yung naka-aksidente. Sinibak na ang pulis na siyang nagmamaneho ng police mobile na nagdulot ng aksidente sa EDSA busway na ikinasugat ng 5 pasahero. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson, ang sinibak na police officer ay nahaharap din sa administrative charges. Sinabi ni Fajardo na inalis muna sa pwesto ang nasabing pulis na nagmula sa National Police Training Institute habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa video na isinapubliko ng DOTR, makikitang binabagtas ng bus ang busway sa EDSA Santolan southbound nang biglang pumasok ang police mobile. Nagresulta ito para ikabig ng bus driver ang manibela hanggang sa sumalpok ang sa railings ng MRT. Nasa linya naman natin si Val Gonzales, yung update doon sa sinibak na pulis. Ano po doon sa naging sanhi ng aksidente ng EDS dyan sa may EDS sa Santolan. Ano po? RH5, Val Gonzales. Val. Go ahead, Val. Alright, ating babalikan ng linya ni Val Gonzales. Samantala, 3 katao ang nasawi sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Singalong, Malate, Maynila kagabi. Kabilang sa namatay sa sunog ang isang 47 anyos na lalaking bedridden at 2 pamangkin nito na nasa edad 8 anyos at 21 anyos. Kaugnay niyan ating alamin ng update sa sunog na naganap dyan sa Malate, Maynila, si RH29 Boy Gonzales. Boy! Well, malungkot nga ang inaasang pagsalubong ng bagong taon dito sa pamilya ng mga nawalan ng tahanan sa sunog dito sa San Isidro, Singalong, Malate, Maynila. Ito'y nangyari kagabi ang sunog alas 6 at ng gabi. At 3 ang nasawi. Ang magkapatid na 21 years old at ang 8 years old na babae. Ang kanyang pakasamang nasawi, yung 47 anyos na bedridden na lalaki. At dito ako sa harapan ng bahay na mismong tinutok ng apoy at na umabot sa ikalawang alarma. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga tauhan ng Bureau of Arson Investigator ng Bureau of Protection. Sa ayon na rin kay Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ang Fire Marshal ng Manila, kausap ko pa lamang. Pero sa detalye na nakakalap ko ngayon dito, mula sa wala na yung pamilya ng mga nasawi, mukhang lumipat muna pa samantala. Si Jonathan Jonathan siya'y barangay XO. Mga ilang pamilya yung mga nawala ng tahanan dito?
Marami po kasi yung sa isang bahay, marami po kasi nakatira. Kaya hindi ko rin po mabilang kung ilang pamilya sila. Tapos itong, saan nakita yung yung magkapatid? Doon po sa may CR po ng second floor. Second floor. Hindi naman sila parang na-suffocate. Na-suffocate. Yung bedridden dito mismo sa babang yan. Opo, ito, dito tayo sa babang yan. Yan, dyan po, yan. Dyan nakita. Anong sakit ng bedridden? 47 years old pa lang. Tapos, kasama niya yung tatay niya. Opo, kasama nang mangyari ang sunog. Senior na rin yung tatay. Tapos hindi na nakalabas sa hindi pa masyadong matao, hindi pa kasi alam, kaya hindi kagad naagapan yung pasyente. At yun, yung iba kapitbahay nila na nadamay, saan muna pasamantalang wala bang covered court dito? Andun po sila sa kabila, yung mga kapitbahay po na natunugan. Sa covered court? Hindi po, doon po sa kasi po yan bilihan po ng parang mga trabahador po dito, mga nakatira dito po yung sa kabilang bahay. Ganun po ba? At may tulong na ba na kagabi po may dumating na pong tulong ang DSWD. Manila Social Welfare Department sa Manila. Opo, napakain na yung mga nasunugan. Sa ngayon pa lang po umaga, kagabi lang po, kinuha lang po yung mga pangalan ng mga nasunugan. Kayong umaga mamaya po may darating po. Ayun, yung nakita mo yung lugar ng talaga nagbagsakan na yung mga bubungan. Pero parang light materials, boy, lahat pero mga pader-pader. Yung dito, meron nung katabi na porter ata to, hindi nadamay kasi nga may firewall. Yung firewall nila ay hindi nadamay. At yung katabing bahay din yata ito, boy, hindi rin nagkaroon lang ng itim-itim pero hindi nadamay. Tatlong pintuan. At yung isa. Oo. Hindi pa alam kung anong dahilan ng hindi pa po estimate yung mga ilang pamilya. Anong listahan? Tingin nyo? Hindi ko po nakita yung listahan. Sige po. Pero marami pamilya. Marami pamilya, Yuel. Ang malungkot, yung mga nawalan ng tahanan at mga kamag-anak ng mga nasawi ay malungkot nga sasalubungin yung bagong taon, ilang araw na lamang. Kaya itong sunog sa barangay niyo ba, madalas ba magkasunog dito, Jonathan? Exo? Po, pangatlong sunog na po ito ngayon. Pangatlong taon na to po. Yung sa amin din po, kasunog din po nung November 10. Ito yung bahay niyo mismo? Oo, sa lugar niyo? Oo, sa looban po yun. Barangay, 732. 732, zona 80. Nakapag-respond din naman yung mga, yung mga may mga fire extinguisher barangay. Meron naman po kami fire extinguisher. Talagang lumaki lang apoy na nagtulong-tulong. Kaya salamat. Si Jonathan Yuel, si Jonathan RC, ang isa sa mga sa iyong barangay EXO dito sa barangay 732. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, Pangunahing Balita. Oras natin, alas 7:17 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Pangunahing Balita. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating mga balita, mga pasada, ratsyada ng mga balita at reports dito po sa Pangunahing Balita. Oras ho natin alas 7:22 ng umaga. Magandang umaga pa rin po sa lahat. Meron nakatutok sa atin ngayon na nag-message sa atin na senior citizen na 69 years old, si Tatay Francisco Argoncillo. Good morning ho. Good morning. Salamat ho sa pakikinig at malakas daw ang signal ng DZRH dyan sa kanilang barangay sa Concepcion, Iloilo. Good morning ho.
Oras na natin 7:22 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay ang dalawang leader ng New People's Army at anak nito sa operasyon na kinasa ng militar laban sa mga rebelde sa Malaybalay City. Ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, 7 sa 10 napaslang ay nakilala base sa hawak nilang profile ng NPA at sa tulong na rin ng mga rebeldeng returnee na kasama sa counter-insurgency effort ng pamahalaan. Ang mga nasawi ay sina Beverly Sinunta alias Ayang na nagsilbing sekretary ng Sub-Regional Command ng NPA na nag-ooperate sa Bukidnon, habang ang kanyang asawa na si Alfredo Banawan alias Alab ang tumatayong Deputy Secretary. Ang ikatlong napaslang ay ang anak na mag-asawa na si Chen Chen Banawan na kinilala sa tawag na Pau at Chin. Patay din sa military operation sina alias Penning Bebot Solinay alias Ligid, Aurelio Gonzales alias Alvin. Bigo ang grupong Piston na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema para pigilin ang ipinatutupad na jeepney phase-out at modernization program ng gobyerno. Sa halip na TRO, inatasan ng Supreme Court ang DOTR at LTFRB na magkomento sa loob ng 10 araw hinggil sa petisyon ng Piston hinggil sa issue. Samantala, pinayagan ng LTFRB na makabiyahe hanggang Enero 31, 2024 ang mga unconsolidated PUJs sa kabila ng itinakdang deadline sa consolidation sa December 31. Naniniwala naman ang grupong Piston na ang pagpayag ng LTFRB na makapamasada pa ng 1 buwan ang mga hindi consolidated na jeep ay patunay na wala pang 70% ng mga tsuper at operator ang sumailalim na sa consolidation. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Modi Floranda, president ng Piston, na wala talagang ruta sa Metro Manila ang may 60% ng consolidated ang mga unit. Sabi pa ni Floranda, kung maghihigpit ng todo ang gobyerno sa December 31 consolidation deadline ay hindi malayong mauwi ito sa pagkakaparalisa ng transportasyon sa Metro Manila. Hindi po malayo si Rangel kahit na nagbigay uli sila ng 1 buwan sapagkat hindi talaga nila inaabot yung target nilang 70% na sa dati po nila. At ngayon ay namomonitor natin yung LTFRB na talagang pumupunta sa mga local association. Pinapipirma nila ng undertaking yung ating mga local association. At ito ay talagang ito talaga yung sabi nga natin, nagmamarathon na ng LTFRB para maabot sila yung 70%. Ang tinig ni Modi Floranda, ang National President ng Piston. Pangunahing balita. Sa iba pa nating mga balita, sasalubungin ng isang mananaya ang bagong taon bilang isang milyonaryo. Sana all, Ito'y makaraang makuha ng isang lucky better ang combination number na 18, 34, 01, 11, 28 at 04 sa 642 Lotto na binola kagabi. Mag-uwi ang swerteng nanalo ng kabuang premyo na 43,882,361. Nakatakda naman mamayang gabi ang draw ng Ultra Lotto 658 na may premyo na higit 553 milyong piso lang naman. Pangunahing balita. Sasalubungin naman ng mayorya ng mga Pilipino ang bagong taon ng may pag-asa. Batay sa survey ng Social Weather Stations, 96% ng mga Pilipino ang sasalubong sa bagong taon na puno ng pag-asa, habang 3% ang may pangamba sa taong darating. Ang resulta ng survey ay pinakamataas mula nang huli itong naitala noong pre-pandemic o 2018 to 2019. Isinagawa ang SWS survey noong December 8 hanggang December 11 sa 1,200 respondents sa buong Pilipinas. Suportado naman ng halos 6 mula sa 10 Pilipino ang mga polisiya ng Administrasyong Marcos ukol sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea.
Ayon sa tugon ng masa survey ng Octa Research, nasa 58% ng mga Pilipino ang sang-ayon sa mga programa ni PBBM patungkol sa West Philippine Sea. Mas mataas ito ng 15% mula sa naitalang 43% approval rate noong second quarter survey noong July 2023. Nakakuha ng pinakamataas na porsyento ang Metro Manila na may 67% habang nasa 54% naman sa Visayas at Mindanao. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Alas 7:28 ng umaga, may ano kaya ang reaksyon ng ating netizens dahil may ikakaso na raw pala, ano? May pag-aharap na raw na demanda si Herlene Budol. Kung maalala niyo po, ito yung kumalat na conversation nila ni ng isang kapuso actor, ano po. At ano kayang reaction dito ng netizen? Ating alamin ang detalye ng balitang yan sa ating showbiz legend na si Tita Morley Alino sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Pangunahing Balita. Alas 7:30 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Pangunahing Balita at good morning ho muna sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating Facebook at YouTube Live. Saktong-sakto itong itong music natin para sa balita ng ating showbiz legend na si Tita Morley. Ano po? Good morning, Nenalyn Anyo, Ems Valle at Nelson Malinao. Good morning po sa inyong lahat at happy New Year. At sa lahat din ng mga nakatutok sa atin sa YouTube Live. At kung meron ho kayong mga pabate at lalo na ngayong mag-New Year naman ay atin ng bigyan daan sa 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ang ating text line 0919-282-6485. Good morning, Happy New Year sa ating mga OFW dyan sa Melbourne, Australia. Pinabati tayo ni Noel Dorosan. At ito na nga, ano kayang reaksyon ng netizens? Meron na palang hakbang si Herlene Budol o kulho dun sa kumalat na conversation nila ni Rob Gomez. Ano kaya ang detalye nito? Ating alamin sa ating showbiz legend na si Tita Morley Alino. Tita Morley, magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Punong-puno na pala itong si Herlene Budol na kung saan ay inihahanda na nito ang demanda doon sa mga taong nagkalat ng maling balita sa kanila kaugnay sa conversation nila ni Rob Gomez. Inedit lang pala daw yon. Tapos binigyan ng kakaibang mali siya na sumira daw umano sa kanyang pagkatao. Uy, nako, nakakaloka si Super mega nakakabali dahil ididimanda nga itong si Herlene ang mga ganong tao at ang kaso na kanyang isasampa ay oral defamation, meron pa siyang sinasabing cyberbullying at meron pang isa na sinasabi pang parang data privacy. Masyado daw nasira yung pagkatao niya na para ba daw na nabuntis siya, na pumapatol siya sa asawa na may asawa, ganon. Kaya piko na raw itong si Herlene. Although, sabi niya, wag naman daw sana siyang apakan ng gusto kahit sabihin pang galing siya sa eskwaa o galing siya sa squatter at mula siya sa broken family, wag naman daw ganon. Kaya doon sa mga nag-post at nag-repost, hala, lagot. Iyan ang ating busy. Tita Morley, hindi ba galing mismo sa account nung aktor ipinost yung conversation? Pero may mga edit din na naglabasan. Edit. Hindi niya itinanggi yung ipinost dun sa mismong page, pero ang inaalmahan niya ngayon yung mga nag-e-edit. Yung mga nag-edit, yung mga nag-iba-iba nagkaroon ng mga kakaibang interpretasyon dahil doon sa ginawang pag-i-edit.
O yan, kaya naman sabi ni Herlin, lagot. Lagot, oh. Yan ang ating DZRH Obisates News. Ito po si Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Pangunahing balita sa sports. Sa ating balitang sports, palalawigin na ang television coverage ng mga laro ng Philippine Basketball Association o PBA. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, magsisimula ng i-ere ang weekend games ng PBA sa isang free TV channel simula sa susunod na buwan. Magsisimulang ipalabas sa Channel 9 ang mga laro sa quarterfinals ng Season 48 Commissioner's Cup tuwing Sabado at Linggo. Nagdagpa ng PBA Commissioner, maaari ring magbago ang time slot nito na magiging alas 5 ng hapon at alas 7:30 ng gabi tuwing weekdays at alas 4 ng hapon at alas 6:30 ng gabi tuwing weekends. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, may muli nga nagbabala ang Department of Health dahil sa mga aksidente na naman. Matapos ang 0 cases noong isang taon, merong kaso na ngayon ng pagkalunok ng Watusi. Ayon sa DOH, madalas na napagkakamalan nitong candy ng mga bata dahil sa liit at kulay nito. Tingin ng ahensya, kapag nakalunok ng Watusi ay mas mabuting dalhin agad ang pasyente sa ospital. Pero meron hong mga first aid sa bahay. Kabilang na nga po dyan yung pagkain ng 6 hanggang 8 hilaw na puting itlog. Ihiwalay nyo muna yan sa mangkok. Kapag bata naman ang nakalunok ay 8 hanggang 12 puting itlog ang iinumin. Paliwanag ni Dr. Bernard Adahar, isang orthopedic surgeon sa Metro San Jose Medical Center, makatutulong ang puti na itlog para hindi agad maabsorb ng katawan ang lason na dala ng paputok na Watusi. Pangunahing balita. Yan na po ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita ngayong 29 ng Disyembre, huling biyernes ng taong ito, 2023. Sa pangalan ni Jerry Baha at Anthony Taberna, ito po inyong nakasama sa loob ng isang oras na balitaan dito sa pangunahing balita. Ito po si Yuel Reyes. Oras natin alas 7:41 ng umaga. Kayo po'y nakatutok pa rin sa 2x2 sa pangalan ni Ka Jerry at Katunying. Malapit-lapit nyo na rin ho silang muling makasama dito po sa DPD, ang mga inyo pong mga kumbatsero ng bayan. At konting tulog na lamang dahil muli nyo na silang mapapakinggan sa kanilang programang 2x2. Pero sa ngayon, ako muna ang inyong pagtsatsagaan. Meron pa tayong 17 minuto bago mag alas 8 ng umaga. Tapos muna tayo ng ating pimpilan. PNP Anti-Cybercrime Group abay nagpaalala raw po sa publiko laban sa mga tour scam. Mga tour scam, mga nag-aalok ng tour pero kukunin lang ang pera pagkatapos wala na. Ganito ba to? RH5 Val Gonzales, Val. UL, bukod sa bentanang paputok online ay maigpit ding binomonitor ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pangmomodus at pagsasamanta sa mga magbabakasyon at mag-i-stay sa ilang mga hotel, mga resort at iba pa para doon sa lubungin ng bagong taon. Ayon kay PNP ACG o PNP Anti-Cyber Response Unit Chief Police Colonel J. Guillermo, dapat maging mapanuri ang publiko sa mga katransaksyon online lalo't hindi nakasisiguro sa tunay na pagkakakilanlan ng mga nakakausap. Ito'y dahil kaliwat kanan at nagkalat na ngayon sa social media ang nagpapatlalang ahente ng mga travel agency na kapag booking, wala naman pala doon sa isang establishmento kung saan inaasang doon magbabakasyon ng mga biktima. Madalian niyang makapanloko mga ito dahil sa bagsak presyo o mag-alok ng mga tour package, ganyan din
ng airline bookings gamit ang sarili nilang mga social media account. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, tuloy-tuloy sa pagbabit at tuloy-tuloy sa service. Sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Val Gonzales, RH5. May mag-ingat ho lalo na sa mga humahabol pa ng booking. Mas maganda, i-check nyo ho sa mga official Facebook page, official website ng inyo pong mga napiling hotel o di kaya naman ay mga tourism spots kung ano ho yung patakaran, kung sila ba ay may online reservations. Kasi karamihan ho kapag mga ganitong panahon medyo nagkakapunuan na rin. At fully book yung karamihan ho sa mga hotels na nag-aalok. Meron din naman yung mga Airbnb na tinatawag po. Siguruhin na lang ho natin na lehitimo bago ho tayo magbigay ng pera. If it's too good to be true, pag-isipan ho natin. Pag-isipan. Wag ho tayong basta subo ng subo. Hindi porke mababa ho yung alok sa atin na nakalagay ay promo, papatusin na agad natin. Meron pa isang scam dyan, yung sinasabi lang nila na promo, pero yung pala hindi naman ganun kalayo. Parang piso lang, kaya naman ilang daang piso lamang yung discount. Pero pwede na rin kung ilang daang piso man lang, pero kung halos wala naman nagbago sa presyo at sinasabi nilang yun ay sale, magdoble ingat ho tayo, magdalawang isip na ho tayo sa mga ganun. Sayang naman, Pero para sa mga magsi-staycation sa kanilang mga bahay, mas maganda yon. Mas kakaunti ang gagastusin at bibili lamang ng mga tulad nitong nandito sa atin na dinala ni Kuya Boy, ni RH29 Boy Gonzales. Ito mas mura to. Siguro mga nasa 100 lang yung mga ganito o mas wala pa, di ba? Sabi na ating ni Kuya Francis Cuaco na nandito ho ngayon na nakabili na rin ng Torotot. Po? Di hamak na mas mura ito kaysa kung bibili ho tayo ng paputok na hihigit na sa 1,000 ang presyo, parang tapon pera na lang din naman dahil kanya-kanyang choice naman din ho tayo kung paano ho natin gustong salubungin ang taong 2024. Alamin naman muna natin mula dito sa Metro Manila, ilabas tayo, punta tayo sa Central Luzon. Kamusta ang mga terminal dyan? May mga nagsisiuwian pa ba? Puno pa ba ang mga biyahe ng iba't ibang mga bus? RH25, Grace Ansano. Grace, good morning. Yes, good morning. Nagpakalat na nga ng mga tauhan ng PNP ang nasa mahigit 100 mga terminal dito sa buong Central Luzon. Ito yung pangbabantayan at siguraduhong ligtas ang mga kababayan natin ngayong ramdam na ang pagdagsa ng mga pasaherong mag-uuwian sa iba't ibang probinsya. Bagamat kumpara sa mga nakalipas na taon, dahil nga ngayon ay napakahaba ng bakasyon ng nakalipas na Pasko, karamihan nag-extended pa ng kanilang pagdaraos naman sa bagong taon. Kaya yung dating napakarami o dagsa ng mga pasaherong mag-uuwian, halos nangangalahati na lang ito sa ngayon. Ayon nga sa management ng mga terminal dito sa Central Luzon. Isang halimbawa, sa Cabanatuan City Central Terminal ay hindi na ganun kasing dami ang bumibiyahe. Ayon pa kay RD ng Central Luzon na si Brigadier General Jose Hidalgo Jr., may itinalaga na silang mga assistance desk sa bawat terminal na magsasagawa ng kanilang surprise inspection sa mga bagahe at mga pasahero. Pinalaalahanan din ng mga otoridad na ingatan ang mga dalang gamit dahil hindi maiwasan ang pagsalisi ng mga masasamang loob. Samantala, pinamonitor na rin ito ang lahat ng mga itinalagang firecracker zone at designated area sa pagbebenta ng mga paputok kung sumusunod at sa mga nakakaloob na batas tinggil dito. Matatanda ang noong Miyerkules pa ay nag-inspection na ito kasama ang Bureau of Fire at ang LGU sa mga tindahan ng mga paputok sa bahagi ng Bukawe, Bulacan. At pinaalalahanan ang mga ito, pinalaan din na hindi sila mag-aatubiling kasuhan at itasara ang sinumang lalabag dito. Sa kasalukuyan, isa pa lamang ang naitalang kaso ng paglabag tinggil dito sa Central Luzon. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si RH25, Grace Ansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita.
tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Grace Ansano. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 10 minuto bago mag-alas 8 ng umaga. RH number 8 minuto na lang bago mag-alas 8 ng umaga. Dahil ilang araw na lang ay sasalubong na tayo sa bagong taon. Yun daw pong dinarayong bentahan ng paputok sa Antipolo City. Binuksan na. Kumusta ang sitwasyon dyan, RH52? Edniel Parosa. Edniel. Well, matupal pa ang bentahan ng paputok dito sa dinarayong lugar na ito sa lungsod ng Antipolo tuwing sasalubong tayo sa bagong taon. Matatagpuan itong hilera ang mga stalls na iba't ibang pailaw. Dito yan sa bahagi ng Sumulong Highway, partikular na sa may circumferential. Ito ay katabi lamang ng isang mall o yung Robinson sa Antipolo. Yuela, dito sa hilerang ito, mabibilang natin mga ilang metro din ito at mga marami-rami rin ito. Mga higit 10 stall ito ng paputok at pailaw. Kabubukas lamang itong tindahan kahapon o sa nakaraang araw. Pero inaasahan ng mga tindero dito nabukas pa, weekend, 2 days bago ang January 1, yung pinakabugso o yung dagsa ng mga tao. Paman sinabi ni Ma'am Judilina Santana, isa sa mga may-ari ito na nakausap natin, mayroon ng mga Panginoon nilang bumibili ng mga pailaw o yung aerial fireworks kung tawagin, hindi daw yung pinakamabenta sa kanila so far. Yung aerial fireworks ay nagkakahalaga ng may kamahanan, syempre, 1,000 hanggang 2,500 yung kada set. Hanggang patok din sa ngayon, yung fountain na nagkakahalaga ng 150 hanggang 200 pesos. Dito naman sa isang tindahan ay luces, yung pinakamabenta. 100 piso, lahat ng klase ng luces. May luces kasi na yung maliit lang yung pambata. Tapos mayroon din naman yung mga mahaba. Nagkakaba ang mga luces, 100 yen per pack. Yung quickest naman Newell na ayon sa ilan nating authorities, basta ipagbawal, binibenta rin dito. Pero 150 pesos ang halaga. Speaking of mga bawal na paputok, wala rito yung mga tahasam talaga na bawal na ibenta at bilhin, kagaya ng Plapla, yung 5-star, yung Piccolo. Yung paborito ng Piccolo ng mga Pilipino at saka yung bawang, kung tawagin. Yung Goodbye Hamas, meron ba dyan? Definitely, wala dito. Wala. Wala mga ganon. Ang mga ibinebenta rito, yung mga pampamilya, ayan, mga safe na na, mas walang mga rito, mga Plapla, Piccolo, wala. Ano na pinakamalakas na paputok dito? Ngayon, wala po malakas paputok dito. Mga puro pang ilaw lang talaga. Yung luces, buti hindi bawal lang. Yung kuitas pala, buti hindi bawal. Hindi naman po kasi puro taas lang naman lagi siya. Hindi naman kagaya ng sa mga kabilang bahay. Talagang taas na siya lumilipad lagi. Sa bagay, nagkakatalo lang ang luces kapag lasing ang nagpapailaw. Tama po yan. So, ano pangalan mo, sir? BJ po, BJ. Promote mo na itong tindahan mo. Ano nga pangalan store mo? Hindi kabisado ni Kuya BJ. Basta rin sa tapat ng Robinson sa Antipolo, yung tindahan ni Kuya BJ. At yung marami pa rito ay bukas sa publiko. 24 hours na tayo, sir. 24 hours hanggang sa January 1. Bukas pa kayo na sa misyong pagsalubong. Bukas pa. Ayan. Ang latest mula rito sa Sumulo Highway Circumferential Road para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Dapat tayo Pilipino. Edniel. Yes, Joel. Pahabol na tanong na lang dahil ngayon medyo maaga pa naman. Meron ba sa pag-iikot mo dyan, meron na bang mga bumubulong-bulong sa mga tindero dahil ganyan ngayon 'di ba? Kapag kabawal yung paputok, may nangyayari mga sistema na bulong-bulong. Ako na lang ang bubulong, Joel. Tayo lang naman ang nandito. Mayroon ako nakikita na mga medyo malalakas gaya nung yung mga mahaba, ayan, yung mga mahaba. Ang sinindihan mo sunod-sunod. At tapos, ayan. May managkita tayo dito. Pero syempre, pag tinanong mo sila, wala sila yung pinagentang gano'n. Alright. Maraming salamat. Naka-cellophane na dilaw. Ayan. Alam na yan, pag mga ganyang package. Thank you, Edna. Live pala pa rin dito sa may Sumulong Circumferential Road sa Antipolo City para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH52, Edniel Parosa.
Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Kaya kapag ganyan, lalo na ho, siguro common knowledge naman na kapag kabentahan ng paputok, kaya talagang merong mga kahit bawal, talagang merong mga nag-under the table kung tawagin, ano po. Kaya yung ating mga otoridad din dyan, sa kahit saang area na nagbebenta ho ng paputok, dapat continuous ho yung monitoring. Mapa-umaga, hapon, o kahit tanghali hanggang paggabi, lalo na magsasalubong. Kung minsan, pagkasalubong, December 31 ng gabi, dyan na nagsisilabasan ho yung mga kahon-kahon ng mga ipinagbabawal na paputok. Kagaya nga binabanggit ni Edniel Parosa kanina, yung mga naka-cellophane, yung mga ganun itsura, alam nyo na ho kung ano yung laman ng mga ganun kaya dapat talagang paigtingin upang hindi na paigtingin yung ating pagbabantay sa mga illegal na paputok upang hindi na mabawasan kumpleto ang ating kamay habang tayo ay sumasalubong sa taong 2024. Maraming salamat po sa pagsama sa ating programa. Happy New Year po sa ating lahat. Sana ay kumpleto ating mga kamay una-una at salubungin natin ng taong 2024 ng walang bigat ang ating puso at magaan ang ating kalooban. Maraming salamat sa pangalan po ni Ka-Jerry Baha at Katunying Anthony Taberna. Ito po ang inyong nakasama ngayong linggo sa paghambalos ng 2x2. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na Damdaming Bayan kasama sila kay Mayor Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. Bye! Happy weekend! Sa ganon.